Mga mahal na kapatid, muli tayong mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Basahin natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pagtatanggol ni Pablo ng sarili sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Yung kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, yun din yung tinatawag na Sanhedrin. Nais matiyak ng pinuno ng mga kawal kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, pinakalagan niya si Pablo, ipinatawag sa isang pulong ng ang mga pangulong saserdote at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at iniharap si Pablo sa kanila. Yan tayo sa unang bilang. Anong ginawa ni Pablo nang dalhin siya ng pinuno ng mga kawal sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo? Ito sagot. Basahin natin. Tinitigang mabuti ni Pablo ang kapulungan at sinabi, "Mga kapatid, ako ay namumuhay sa harapan ng Diyos na may malinis na budhi hanggang sa araw na ito." Buong tapang na humarap si Apostol Pablo sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, sapagkat alam niyang hindi totoo ang mga paratang laban sa kanya ng mga Hudyo. Kaya nasabi niya sa buong kapulungan, "Mga kapatid, ako'y namumuhay sa harapan ng Diyos na may malinis na budhi hanggang sa araw na ito." Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong iniutos ni Ananias, ang pinakapunong saserdote, sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo pagkarinig sa sinabi niyang ito? Eto sagot, iniutos niya na sampalin si Pablo sa bibig. Palibhasa hindi matanggap ni Ananias na pinakapunong saserdote ang sinabi ni Apostol Pablo dahil naniniwala siya sa paratang ng mga Hudyo laban sa kanya, iniutos niya na sampalin sa bibig si Apostol Pablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ni Pablo kay Ananias nang marinig niyang ipinag-utos nito na siya ay sampalin? Ito sagot, malapit ka ng sampalin ng Diyos. Ikaw na ang katulad ay pinaputing pader, katumbas ng mapagkunwari, hipokrito. Tama ba na ikaw ay nakaupo upang ako'y hatulan ayon sa kautusan at nag-utos ka na ako ay sampalin ng laban sa kautusan? Palibhasa ay malinis nga ang budhi ni Apostol Pablo, kaya nung iniutos ni Ananias na sampalin siya o saktan siya, ito ang tinugon niya, malapit ka ng sampalin ng Diyos. Ikaw na ang katulad ay pinaputing pader, mapagpakunwari. Tama ba na ikaw ay nakaupo upang ako'y hatulan ayon sa kautusan? Pero nag-utos ka na ako ay sampalin ng labag sa kautusan? Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi kay Pablo ng mga lalaking nakatayong malapit sa kanya at ano ang isinagot niya? Ito sagot, nilalait mo ba ang pinakapunong saserdote ng Diyos? Sinabi ni Pablo, mga kapatid, hindi ko nalalaman na siya ay pinakapunong saserdote sapagkat nasusulat, huwag kang magsasalita ng masama patungkol sa pinuno ng iyong mga tao. Hindi naman masama yung sinabi ni Apostol Pablo. Tama yun. Totoo yun. Na mapagkunwari yung pinakapangulong saserdote. Kaya patuloy na nanindigan si Apostol Pablo sa tama. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Pablo nang makita niya na may mga Saduceo
at mga Fariseo sa kapulungan? Ito sagot. Sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Fariseo at anak ng isang Fariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Mga kapatid, yung Saduceo at Fariseo, mga sekta yun ng Hudaismo. Yung Hudaismo, yun yung naging relihiyon ng mga Israelita nung ito ay natalikod na sa Diyos. Nung malaman ni Apostol Pablo na merong Saduceo at merong Fariseo sa kapulungan na lumilitis sa kanya, ito ang sinabi niya, mga kapatid, ako'y Fariseo at anak ng isang Fariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano nangyari nang masabi ito ni Pablo? Ito sagot. Nagtalo-talo ang mga Fariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan. Sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Fariseo naman naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. May magkaibang paniniwala yung mga Saduceo at mga Fariseo. Kaya nung magsabi si Apostol Pablo na kaya siya nililitis, dahil sa pag-asa niyang muling mabubuhay na mag-uli ang mga patay, nagkaroon na ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng mga Saduceo at mga Fariseo. Magkaiba sila ng paniniwala sa paraang ang mga Saduceo ay hindi naniniwala na may pagkabuhay na mag-uli ang mga patay. Hindi rin sila naniniwala na may anghel at espiritu. Samantalang ang mga Fariseo naniniwalang may pagkabuhay na mag-uli ang mga patay, naniniwalang may anghel at espiritu. Dahil sa pagtatalong yon, lumakas ang sigawan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanalig ng mga Fariseo? Ito sagot. Tumindig sila at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Tinutukoy si Apostol Pablo. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ipinag-utos ng pinuno sa mga kawal dahil naging mainitan ng pagtatalo sa kapulungan at natakot siya na baka magkaluray-luray si Pablo? Ito sagot. Pinapanaog niya ang mga kawal, ipinakuha si Pablo at ipinasok na muli sa himpilan. Dahil nga sa nagkagulo na sa kapulungan, iniligtas ng puno ng mga kawal si Pablo at muling ibinalik sa himpilan. Yan tayo sa kasunod na bilang. Ano nangyari nang ipasok na muli si Pablo sa himpilan? Ito sagot. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kung ganon, dahil sa nakikita ng Diyos, yung nangyayari kay Apostol Pablo, na sa kabila ng wala siyang kasalanan, kundi naninindigan siya sa katotohanan, kung ano yung aral na dapat marinig ng mga tao, yun ang kanyang pinagsisikapang ituro. Nagsalita ang Panginoon Diyos sa kanya nung siya ay nasa himpilan o sa kulungan. Lakasan mong yung loob. Kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kinaumagahan, nagkasundo ang mga Hudyo. At ang bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon.
pumunta sila sa mga pangulong saserdote at sa matatandang pinuno ng bayan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong sinabi ng mga lalaki sa mga pangulong saserdote at mga matatandang pinuno ng bayan nang sila'y makipagkita sa kanila? Ito sagot, kami ay sumumpang hindi kakain at hindi iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa pinuno ng mga sundalo na dalhin muli rito si Pablo. Idahilan ninyong sisiyasatin ninyong mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya. Napakasama ng balak ng mga Hudyo kay Apostol Pablo. Nais nilang patayin si Apostol Pablo kaya gumawa sila ng ng kwento na kunwa ay ipatatawag si Pablo para litisin pa, pero sa daan habang papunta doon sa kapulungan ay tatambangan nila o papatayin si Apostol Pablo. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang nakaalam ng masamang balak na ito laban kay Pablo at ano ang kaagad niyang ginawa? Ito sagot, ang lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo. So makatuwid yung pamangkin niya. Nagpunta siya sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay sa kanya. So makatuwid, may nakaalam ng masamang balak ng mga Hudyo at ipinarating kay Apostol Pablo. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ni Pablo nang malaman niya ang masamang balak na ito laban sa kanya? Ito sagot, tinawag ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno sapagkat mayroon siyang gustong sabihin. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong ginawa ng kapitan pagkatapos? Ito sagot, sinamahan niya ang binatilyo sa pinuno ng mga kawal. Sinabi niya, tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo. Itong kasunod na bilang. Anong itinanong ng pinuno sa binatilyo at ano naman ang sinabi niya sa kanya? Ito sagot, ano ba ang sasabihin mo sa akin? Sumagot siya, pinagkasunduan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyo na iharap si Pablo sa kapulungan bukas at kunwari sisiyasatin nila siya ng mas mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit sa 40 lalaki na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay. Huwag mong sasabihin kanino man na ipinaalam mo ito sa akin, sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi niya ang binatilyo. Palibhas ay maselan yung balita na ipararating ng binata sa pinuno ng mga kawal, dinala niya sa isang hiwalay na dako. Yung binatilyo. Silang dalawa lang ang nag-uusap. At doon niya sinabi, sabihin mo sa akin, kung ano ang nais mong iparating. Pinaliwanag ng binatilyo na may masamang balak ang mga Hudyo laban kay Apostol Pablo. Pagkatapos niyang masabi yon, sabi nung pinuno ng mga kawal, huwag mong sasabihin kanino man na ipinaalam mo ito sa akin. At pagkatapos pinauwi na niya ang binatilyo. Mga kapatid, nang mapag-alaman ng pinuno ang masamang balak na ito ng mga Hudyo laban kay Pablo, tumawag siya ng 2 kapitan at ipinag-utos na maghanda ng 200
sundalo at 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat upang magtungo sa Cesarea upang doon siya litisin sa harap ng gobernador na si Felix. Mahigpit niyang ipinagbili na ingatang mabuti si Pablo. Sa makatwid, ipinagmalasakit ng pinuno ng mga kawal si Apostol Pablo. Sapagkat dapat ngang malitis ng karapat-dapat si Apostol Pablo. Doon kasi sa harap ng Sanhedrin, sa harap ng kapulungan, hindi siya nalitis ng maayos. Kaya dinala ng pinuno ng mga kawal si Pablo sa gobernador na si Felix. At yun yung may kaugnayan doon sa sinabi ng Diyos sa pangitain kay Apostol Pablo na nagpatotoo ka sa akin sa Jerusalem, kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Si Gobernador Felix kasi ang Romanong prokurador ng Judea ng pagkakataong iyon. Siya yung pinakakinatawan ng Emperador Romano. May jurisdiction siya sa kaso ni Pablo dahil si Pablo ay isang mamamayang Romano. Si Apostol Pablo ay inaresto sa Jerusalem na yung Jerusalem nasa ilalim ng otoridad ni Gobernador Felix. Kaya sa susunod nating pag-aaral ay pag-aaralan natin ang ginawang pagtatanggol ni Apostol Pablo sa harap ni Gobernador Felix. Mga kapatid, sa ginagawa nating pag-aaral tungkol sa kasaysayan ni Apostol Pablo, napakaraming hirap, sakit ang naranasan ni Apostol Pablo sa pagtataguyod ng kanyang ministeryo. Pero magkaganon man, kita natin ang paninindigan ng tunay na ministro, ng tunay na sugo ng Diyos na ang layunin ipangaral sa mga tao ang katotohanan sapagkat yun ang ikaliligtas. Yun ang ikapaglalapit ng tao sa Diyos. Dangan nga lamang yung mga Hudyo sa halip na makinig sa mga aral ng Diyos ay inusig pa yung mga ngaral na isinugo ng Diyos. Hindi lang sa kanya nangyari yun. Kahit kay Juan Bautista na naganda ng daan sa Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo mismo pinag-usig. Ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo nakaranas ng pag-uusig. Si Apostol Pablo na isinugo sa dako ng mga hintil, nakaranas din ng pag-uusig. Pero hanggang doon, nagpatuloy siya sa paninindigan sa panig ng katotohanan. At yun ay makikita natin hanggang sa pagtatapos ng pag-aaral natin sa kasaysayan ng buhay at ministeryo ni Apostol Pablo. Bago tayo manalangin, balikan natin ang paksa ng ating leksyon. Ang pagtatanggol ni Pablo ng sarili sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Tumayo kayo, tayo'y mananalangin. Salamat po, Ama, sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng iyong mga katotohanan na lalong magpapatibay ng aming pananampalataya at paninindigan sa aming kahalalan. Ama, salamat, patuloy mong kinakasangkapan ang ganitong mga pagsamba namin para hatdan kami ng iyong mga aral na magpapatibay pa sa aming pananampalataya at pag-asa na nariyan ka, Ama, nakahandang tumulong, mag-ingat at magligtas sa amin. Pagpalain mo ang mga anak namin, gawin mo silang mananampalataya, sa iyo umasa, sa iyo manghawak at magtiwala sapagkat ikaw
ang may hawak ng buhay nila at kapalaran. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po. Nariyan kang palagi para lumingap sa amin, magbantay, gumabay, bigyan kami ng matatag na pananampalataya at pag-asa sa pagharap sa maraming mga suliranin, sa mga pag-uusig at mga pagsubok sa buhay. Panginoon, nakahanda kaming sumunod, pasakop sa mga kalooban ng Ama, mangyari na ang mangyayari. Ama, umaasa kaming dininig mo ang aming mga panalangin, lubos na ipinatawad ang mga kasalanan namin, iginawad mo po sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.